morning po mga kapatid. Salamat sa Panginoon sa kanyang biyaya sa bawat isa. At tunay nga na ang Panginoon ay mahiwagang kumikilos sa ating mga buhay, tulad nga ng pag-aaral namin doon sa kalalakihan. Bagamat ang bayang Israel ay isang maliit na bansa, isang mababang bansa, ngunit ang Panginoon ang nagbibigay ng tagumpay sa kanilang bayan. At ganun din sa ating mga buhay. Tunay na marami tayong nararanasan, ngunit dahil sa Panginoon at higit sa ating kaligtasang tinanggap, dahil sa kaligtasan ng ating Panginoong Hesus, tayo ngayon ay naririto upang makasamba sa Kanya. Kaya sa ating pong pagpupuri, inaanyayahan ko pong magsitayo tayong lahat. Let us sing, God Moves in a Mysterious Way. Tayo po'y manalangin. Tunay nga, Panginoon, na mahiwagang kumikilos ang inyong mga gawa sa aming mga buhay as we can look back, Panginoon, sa dakilang kaligtasan na binigay niyo po sa amin. Tunay na kami, napakababa, kami ay lumalaban sa inyo, hindi kumikilala sa inyo, mga makasalanan. Ngunit salamat sapagkat sa inyong biyaya, sa inyong pag-ibig, sa inyong pagiging soberano ay iniligtas niyo po kami sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus. Kaya tunay na meron kaming kakayahan at biyaya na makalapit sa inyo upang magpuri dahil sa inyong biyaya sa amin. Kaya dalangin namin ang inyong pong pangunguna sa aming pagsamba, sa aming pong Sunday School. Dalangin namin, Panginoon, ang inyong pagkilos sa aming kalagitnaan. Huwag niyo po kaming iwanan sa pangangaral ng inyong salita
Naway ang inyong banal na espiritu ay kumilos sa puso ng bawat isa mula po sa inyong mga tao. Ito po yung magpalakas sa amin at magtuwid sa aming mga kasalanan at maging sa mga taong wala pang tamang relasyon sa inyo. Nawa kilalanin nila at makilala nila kayo sa pamamagitan po ng pag-aaral ng inyong salita. Tulungan niyo po kami na magbigay ng papuri sa inyo at mag-alay ng aming mga puso at buhay na ikaw lamang ang aming pong masamba. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Makakaupo na po ang lahat. Okay, good morning po sa ating lahat mga kapatid. Okay, tayo po'y dumako sa pag-aaral po ng salita ng Diyos sa ating pagpapatuloy ng series sa aklat po ng 1 Corinthians. So welcome po ang lahat sa umagang ito. Ang ating pong series ngayon po ay nasa chapter 7 verse 10 hanggang 24. Ito po yung ating pag-aaralan ngayong umaga sa ating pagpapatuloy ng ating pag-aaral. Ating basahin 1 Corinthians chapter 7 verse 10 to 24. Ang sabi po ng verse 10, "Subalit sa mga may asawa ay aking itinatagubilin. Hindi ako, kundi ang Panginoon, na ang babae huwag humiwalay sa kanyang asawa. Subalit kung siya'y may humiwalay, manatili siyang walang asawa. O kaya'y makipagkasundo sa kanyang asawa at huwag hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Subalit sa iba ay ako ang nagsasabi, hindi ang Panginoon, na kung ang sinumang kapatid na lalaki ay may asawang hindi mananampalataya at pumayag siyang mamuhay na kasama niya, ay huwag niya siyang hiwalayan. At kung ang babae ay may asawa na hindi mananampalataya at pumayag ang lalaking ito na mamuhay na kasama niya, ay huwag niyang hiwalayan ang kanyang asawa. Sapagkat ang lalaking mananampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa at ang babaeng hindi mananampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. Kung hindi, ang inyong mga anak ay magiging marumi, ngunit ngayon sila ay mga banal. Subalit, kung humiwalay ang hindi mananampalataya, ay hayaan siyang humiwalay. Ang kapatid na lalaki o kapatid na babae ay hindi nagagapos sa mga ganitong kalagayan, sapagkat tayo tinawag ng Diyos sa kapayapaan. Asawang babae, paano malalaman kung maliligtas mo ang iyong asawa? Asawang lalaki, paano mo malalaman kung maliligtas mo ang iyong asawa? Verse 17, "Hayaang bawat isa ay mamuhay ayon sa itinilaga ng Panginoon sa kanya, at ayon sa pagkatawag sa kanya ng Diyos. Ito ang inuutos ko sa lahat ng mga iglesia." Mayroon bang sinuman na nang siya'y tawagin ay tulina? Huwag niyang alisin ang mga tanda ng pagtutuli. Mayroon bang sinuman na ang siya'y tawagin ay di tuli? Huwag siyang magpatuli. Ang pagtutuli ay walang kabuluhan at ang di pagtutuli ay walang kabuluhan, kundi ang pagtupad sa mga utos ng Diyos. Ang bawat isa ay hayaang manatili sa kalagayan ng siya ay tawagin. Ikaw ba'y alipin ang ikaw ay tawagin? Huwag kang mag-alala. Subalit kung magagawa mong maging malaya, samantalahin mo ang pagkakataon, sapagkat ang tinawag sa Panginoon ng siya'y alipin ay malaya sa Panginoon. Gayon din ang tinawag ng siya'y malaya ay alipin ni Kristo. Kayo'y binili sa halaga, huwag kayong maging mga alipin ng mga tao. Kaya mga kapatid, hayaang bawat isa'y manatili sa kalagayan ng siya'y tawagin. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na nasa langit, patuloy po na kami humihingi ng iyong tulong at gabay. Tunay po na mahaba po ang aming pag-aaralan, ngunit kami po ay nagtitiwala sa inyo sapagkat kayo ang Diyos na siyang nagbibigay ng liwanag, ang banal na Espiritu, tunay na nagtuturo sa amin. Kaya nawa, bigyan niyo po ng liwanag ang mga katotohanan ito upang sa ganon makita namin at ito'y aming maipamuhay. Meron kaming prinsipyong mapangahawakan sa aming pong buhay pananampalataya. Kaya sa kami patuloy nagtitiwala. Ito pong aming panalangin sa ngalan po ni Jesus. Amen. Kailangan ba kapatid? Okay, so ito po yung title natin, Manatili kay Kristo sa kalagayang tinawag niya. So, may isang tao na kung saan ay palaging nagrereklamo sa kanyang buhay. Sabi niya, kung may mas magandang trabaho lang ako, magiging masaya ako. Kung may mas maayos na pamilya lang ako,
Sana maging payapa ang buhay ko. Kung iba lang ang aking kalagayan sa buhay, 'di ba? Sana mas maging matagumpay ako. Sana kung may maganda akong bahay, 'di ba? Hindi na ako hindi na ako problema sa upa. O kaya naman ay sana ay maraming mga what if tayong iniisip sa buhay. Sana kung nakapag-aral ako, no, ganda sana ng trabaho ko ngayon. Sana kung may trabaho kong maganda, sana maalwa na ang buhay ko ngayon. Ngunit, di ba? Ngunit kahit anong pagbabago ang gawin, hindi pa rin siya nakakahanap ng tunay na kapayapaan. Sapagkat sa gitna ng kaguluhan ng relasyon, ng trabaho, o kaya iba't ibang kalagayan sa buhay, madalas nating tanungin, paano ako magiging tapat kay Kristo sa sitwasyon ko ngayon? Yung tanong natin, paano ba tayo maging tapat kay Kristo sa sitwasyon natin ngayon? Ito ang tanong ng mga taga-Korinto. Mga mananampalatayang nabubuhay sa magulong kultura, komplikado ang kanilang buhay, pamilya. At nagtataka kung mas magiging banal ba sila kung babaguhin nila ang kanilang kalagayan sa buhay. Ito yung kanilang tanong, magiging banal ba sila kung babaguhin nila ang kanilang kalagayan sa buhay? Ang sagot ni Pablo ay malinaw. Simple pero napakahalaga. Hindi mo kailangang baguhin ang iyong kalagayan upang maging tapat kay Kristo. Kailangan mong maging tapat kay Kristo sa kalagayan kung saan kanya tinawag. So parang hindi natin kailangang baguhin yung buhay natin para sabing maging tapat kay Kristo. Kundi maging tapat tayo kay Kristo, anuman yung kalagayan natin sa buhay ngayon. So tingnan natin upang ating maunawaan ang mga talatang ating pag-aaralan, tingnan natin ang historical and cultural background. Upang ating maintindihan ang pahayag ni Pablo, kailangan nating makita ang mundo ng Korinto. Una po ang Korinto. Ang Korinto ay isang lungsod ng imoralidad at tinatawag na komplikadong relasyon. Dahil ang Korinto ay kilala sa tinatawag na sexual immorality at polytheism. Tapos, iba't ibang klase ang relasyon ng kanilang pagsasama. Kaya etong Korinto, sikat ang templong pagano ng tinatawag na Aphrodite Temple, kung saan libu-libong mga prostitutes ang sumasamba dito. At ang mga tao rito sa Korinto ay sanay sa maraming kasal, sanay sa diborsyo at tinatawag na maraming trial marriages. Ito po yung lugar ng Korinto. At pagdating naman sa Roman marriage system, sila po ay sakop ng Romano sa panahon ni Pablo, maraming uri ng kasal. Yung tinatawag na contubernium, ito ay para sa mga alipin. Yung tinatawag na common law marriages at may mga tinatawag na legal marriages. So tingnan natin ano ba itong contubernium. Ito ay para sa mga alipin, kasal sa mga alipin. Kung saan isang uri ng pagkasama ng mga alipin na walang legal na bisa, walang legal na basihan, sapagkat ito'y hindi kinikilala ng batas. Ang mga anak ay automatikong naging alipin ng kanilang amo. Kasi ang isang alipin, sila ay pag-aari ng kanilang amo. So ang amo ang may kapangyarihan upang pahintulutan o kaya paghiwalayin ang kanilang relasyon. Ito po yung kanilang kalagayan. Kaya ang epekto nito, walang protection sa babae at sa babae at sa mga bata. Ipinapakita nito ang kawalan ng dignidad ng mga alipin sa kanilang lipunan. Yung tinatawag naman na common law marriages, na kung saan pag-asamang tinatanggap ng lipunan, ngunit hindi dumaan sa legal na seremonya. Ang katangayan nito, karaniwan sa mga hindi Roman citizen o mga hindi kayang magdaos ng legal na kasal. Ito yung kanilang ginagawa. Meron silang tinatawag na social recognition, ngunit kulang sa legal rights. Ang epekto nito, ang mga anak ay maaring hindi magkaroon ng tinatawag na legal na karapatan at naging mahina ang proteksyon sa mga babae pagdating sa kaso ng hiwalayan. Yung tinatawag naman na legal marriage, ang kahulugan nito, ang opisyal na kasal ng Roman citizen na kinikilala ng batas. Ang katangayan nito, may legal na proteksyon para sa asawa at sa anak. Ang mga anak ay may buong karapatan bilang Roman citizen.
Pero, napakadali ng divorce dito. Isang sulat lang ay pwede nang sapat na para magkaroon ng divorce. Kaya, makita po natin ito yung kalagayan ng Korinto. Madali ang diborsyo sa kanilang panahon. Yung tinatawag na mixed marriages sa early church. Ang Korinto din ay may tinatawag na mixed marriages. Dahil bagong iglesia rito sa Korinto at napakabilis ng paglaganap ng ebanghelyo. Kaya, maraming tinatawag na mixed marriages na kung saan may asawang lalaki na naging Kristiyano, pero ang asawang babae hindi Kristiyano, at meron din namang asawang babae na naging Kristiyano, pero ang lalaki ay hindi Kristiyano. Kaya nagdudulot ng kalituhan para sa kanila. Ano ba? Mas maiging banal ba ako kung hiwalayan ko ang aking unbelieving spouse? Yun ang kanilang tanong. Kasi nga, ang sabi ni Pablo doon sa 1 Corinthians 6:20 ay luwalhatiin ninyo ang Diyos sa inyong katawan, maging banal kayo. Kaya parang ito sa tanong nila, yung yung asawang lalaki hindi Kristiyano pero yung babae Kristiyano. Yung asawang lalaki Kristiyano pero ang babaeng Kristiyano ay hindi Kristiyano. Kaya ito yung kalagayan ng Korinto. Pang-apat po, mayroong tinatawag na social status and slavery. Kasi nga, halos kalahati ng populasyon ng Roman Empire ay mga slaves, mga alipin. At may mga alipin na naligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Kaya sa loob ng iglesia, may mga aliping Kristiyano. At hindi lang aliping Kristiyano, kundi may mga master din. May mga amo din sa loob ng church. Kaya ang tanong nila, kung ako ay naging Kristiyano, dapat ba akong tumakas bilang isang alipin? Kristiyano na ako, dapat ba akong umalis dito sa kalagayan ko? Tumakas ako sa aking amo dahil Kristiyano na ako? O kaya, makakatulong ba sa kabanalan ko kung ako'y magiging malaya? Siguro kung malaya ako sa aking mga amo, siguro makakatulong na maging banal ako. Kaya sa gitna ng lahat ng ito, ang mensahe ni Pablo ay radikal. Hindi kailangan ng tinatawag na external change, sapagkat ang tunay na pagbabago ay gawa ni Kristo sa puso. Kaya ang idea natin, paano natin maipapakita ang katapatan kay Kristo sa iba't ibang sitwasyon ng buhay. Ating ipapakita, unang sitwasyon, makita natin ay pagdating po sa kalagayang kasal. Ang una po ay faithfulness to Christ in marriage. Katapatan kay Kristo pagdating po sa kasal. Una po, dito po sa verse 10 and 11 ay makita po natin ang sinasabi dito ni Pablo. Verse 10 ng 1 Corinthians. Sorry, nakatagal. Ang sabi po sa verse 10, subalit sa may mga asawa ay aking itinatagubilin. Hindi ako, kundi ang Panginoon, na ang babae ay huwag humiwalay sa kanyang asawa. At verse 11, subalit kung siya ay may humiwalay, manatili siyang walang asawa, o kaya'y makipagsundo sa kanyang asawa, at huwag hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. So sabi ni Pablo, ang utos na ito ay mula sa Panginoon. Hindi ito opinyon ni Pablo, kundi ito'y direktang utos ni Pablo ng Panginoon. Anong sabi diyan? Ang may asawa ay hindi dapat humiwalay. Ang sabi diyan. Verse 10, ang babae ay huwag humiwalay sa kanyang asawa. Sa verse 11, huwag hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Bakit ganito? Kasi nga, tulad ng background natin kanina, may mga naging Kristiyano na kung saan yung lalaki ay naging Kristiyano, ang babae ay hindi Kristiyano. Tapos may mga babae na naging Kristiyano pero yung kanilang asawang lalaki ay hindi Kristiyano. Kaya ang sabi ni Pablo, huwag humiwalay. Huwag hiwalayan ang kanilang unbelieving spouse, sapagkat ang kasal ay hindi lamang isang kontrata ng dalawang tao, kundi isang tipan na may tatlong panig, lalaki
babae, at Diyos. Kaya ang utos na huwag humiwalay ay nakaugat sa disenyo ng Diyos. Pagdating po sa creation pattern, Genesis chapter 2, verse 24, nang sabi doon, ang lalaki ay iiwan ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Genesis pa lang po, ay ito na yung pattern ng Panginoon, yung marriage. Kaya huwag hiwalayan. Pero ang sabi diyan sa verse 11, kung may paghihiwalay, kung nagkaroon ng hiwalayan dahil sa kasalanan o dahil sa takot na trauma, ang sabi doon, kung may paghihiwalay, dapat ay manatili siyang walang asawa o makipagbalikan. Yan po ang sabi sa verse 11. Kung siya may humiwalay, manatili siyang walang asawa o kaya ay makipagkasundo sa kanyang asawa. So ang tinutukoy dito, kung makipaghiwalay yung unbeliever na spouse. Kung makipaghiwalay, gustong maghiwalay nung unbeliever na lalaki, o kaya gustong maghiwalay ng unbeliever na babae. Ang sabi diyan, hayaan. Manatili siyang walang asawa. Kung siya'y hiniwalayan, ang sabi doon, manatili siyang walang asawa. O kaya, ang layunin ay makipagkasundo. Sapagkat ang paghihiwalay ay hindi lamang pagputol ng relasyon, kundi pagsira sa banal na disenyo ng Diyos. Kaya napaka-sacred po ng marriage. Kasi kung may hiwalayan, ay sinisira nito ang disenyo ng Diyos. Ngunit pansinin natin, ang sabi diyan, may provision si Pablo, kung maghiwalay man, di maiwasan, may talagang paghihiwalay. Ang sabi diyan, manatiling walang asawa o kaya makipag-reconcile, magbalik sa asawa. Ipinapakita nito na ang ultimate goal ay reconciliation, hindi separation. Maaari silang maghiwalay sa sandaling panahon. Pero ang sabi diyan, kailangan silang makipagbalikan. Sapagkat ipinapakita nito na ang kasal ay larawan ng covenant love ni Kristo sa iglesia. Ang sabi po ng Ephesians 5:2, lumakad kayo sa pag-ibig gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin. Paano niya ipinakita yung pag-ibig ni Kristo sa atin? Ibinigay ang kanyang sarili para sa atin bilang handog at alay sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. So makita natin yung highlight, pag-ibig ni Kristo. Ibinigay ang kanyang sarili bilang handog at alay sa Diyos. Hindi siya tumatalikod sa atin. Kaya hindi rin dapat tayo tumalikod. Hindi dapat kayo tumalikod sa inyong mga asawa. Sapat ang kasal ay dapat maging larawan ng relasyon ni Kristo at ng iglesia. Na kung saan ang relasyon ni Kristo at iglesia, mayroong pag-ibig, mayroong sakripisyo, mayroong pagpapatawad sa bawat isa. Hindi dapat manaig ang pride o kaya galit. Kaya nagkakaroon ng hiwalayan ang mga mag-asawa kasi nga hindi nila ipinaiiral ang pag-ibig ni Kristo. Bagamat sa kasal, narinig natin, dapat si Christ ang sentro ng marriage. Kahit sa mga unbeliever na mga pag-aasawa, narinig natin si Kristo ang sentro ng pag-aasawa. Pero ang realidad ay hindi si Kristo ang sentro ng pag-aasawa nila. Kasi nga, umiiral ang pride, umiiral ang galit. Bilang mag-asawa, ang sabi diyan, may mga misunderstanding ang mga mag-asawa. Pero hindi dapat pinaiiral yung pride at galit, kundi paano ba tayo inibig ni Kristo? Paano tayo inibig ni Kristo at ang iglesia? Na kung saan ang iglesia, mga pasaway tayo, mga makasalanan tayo. Lagi nating ginagalit ang Diyos sa paulit-ulit nating kasalanan. Pero nananatili siyang mahabagin para sa atin. Ibinigay niya yung kanyang sarili para sa atin upang tayo tubusin. Ganun din, how much more sa mga mag-asawa. Hindi dapat kayo humantong sa paghihiwalay. Dapat ipinaiiral ang pag-ibig, sakripisyo, at pagpapatawad sa bawat isa. Sa mundo na halos normal ang divorce,
ang sinabi ni Pablo ay tinatawag na countercultural. Ang mga Kristiyanong mag-asawa ay tinatawagan na maging larawan ng katapatan ni Kristo. Kaya, para natin maipakita sa iba't ibang sitwasyon ng buhay bilang may asawa, maging tapat tayo kay Kristo. At pagdating sa marriage, dapat maging tapat tayo. Isang illustration, parang dalawang kahoy na pinagdikit ng glue, di ba? Hindi maaring paghiwalayin. Sapagkat kapag hiniwalay, maaring mabiyak. At kapag hilahin ng malakas, pwedeng mapunit ang isang kahoy o kaya pwedeng mabali. Ganito ang epekto ng paghihiwalay. May masasaktan at lagi itong may sugat. Kaya ang dalawang kahoy na pinagdikit ay hindi maaring paghiwalayin ng walang sugat. Laging may sugat. Ganyan ang epekto ng paghihiwalay. May nasasaktan. Kaya ang utos ng Panginoon, ito po ay protection. Hindi ito parusa. Kaya ang kasal ay tipan na hindi dapat basta sirain, kundi ito'y larawan ng relasyon ni Kristo at ng kanyang iglesia. Kaya nga para sa mga may mag-asawa, kung mayroong tension, kung mayroong conflict, magpalamig muna. Ibalik kay Kristo. Bumalik tayo kay Kristo sapagkat siya ang nag-utos na manatili. Siya ay nagbibigay ng biyaya sa bawat isa. Kaya, huwag niyong hayaan na sa inyong misunderstanding ay humantong sa paghihiwalay. Kundi tingnan natin si Kristo, paano niya inibig ang iglesia, ay gayon din ang bawat mag-asawa. Pakita rin ang pag-ibig na ito. Ngayon, pangalawa, paano natin maipakita ang katapatan ni Kristo sa iba't ibang sitwasyon ng buhay? Unang sitwasyon, pagdating po sa kasal. Pangalawa, faithful to Christ even in spiritually mixed marriages. Pag sinabing mixed marriages, sa sitwasyon na kung saan ang isa ay mananampalataya at ang isa ay hindi. Kung sabi diyan sa verse 12, kung nais manatili ng unbelieving spouse, huwag siyang hiwalayan. So kanina, kung may paghihiwalay, dapat ang goal lagi ay makipagbalikan, makipag-reconcile. Ngayon, dahil may mga mixed marriages na tinatawag, ang sabi diyan ay subalit sa iba ay ako ang nagsasabi, hindi ang Panginoon, na kung ang sinumang kapatid na lalaki ay may asawang hindi mananampalataya. So yung Kristiyanong lalaki, mayroong hindi mananampalatayang babae. Ang sabi diyan, huwag niya siyang hiwalayan. Verse 13, kung ang babae ay may asawa na hindi mananampalataya, ang sabi diyan, huwag niyang hiwalayan ang kanyang asawa. Sa pagdating po sa mixed marriages, sabi diyan, huwag humiwalay. Dahil sabi diyan, kung ang sinumang kapatid na lalaki ay may asawang hindi mananampalataya at pumayag siyang mamuhay na kasama niya, gayon din sa verse 13, at pumayag ang lalaking ito na mamuhay na kasama niya, ang sabi diyan, huwag makipaghiwalay. Bakit? Dahil sabi sa verse 14, ang believer ay instrumento ng kabanalan sa tahanan. Ang sabi sa verse 14, sapagat ang lalaking hindi mananampalataya ay nagiging banal. So yun daw lalaking unbeliever ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawang babae. At yung babaeng hindi mananampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawang lalaki. Kung hindi, ang inyong mga anak ay magiging marumi, ngunit ngayon sila ay mga banal. So ipinapakita nito na ang presensya ng isang mananampalataya sa tahanan ay nagiging daluyan ng kabanalan. Hindi ibig sabihin na automatic na ligtas ang kanyang hindi mananampalataya na spouse, kundi pag sinabing banal, sila po ay nagiging set apart. Ang pamilya ay nagiging set apart dahil sa presensya ng mananampalataya o ng tinatawag na Kristiyano. So yung salitang sanctified dito ay nangangahulugang nakahiwalay para sa banal na layunin.
sanctified o kaya set apart, nakahiwalay para sa banal na layunin. Ang asawa at mga anak ay nakaranas ng tinatawag na impluensya ng Kristiyano o ng mananampalataya. So bagamat hindi sila Kristiyano, sila po ay naging sanctified, na set apart. Naiiwasan nila na gumawa ng kasalanan. Naiiwasan nila yung mga bagay na kasalanan dahil sa impluensya ng Kristiyano, whether babae or lalaki. Kaya sila po ay nagiging set apart, nahihiwalay. Ngunit, ang sabi diyan, paano kung umalis yung unbelieving spouse? Sabi sa verse 15, sabi wag humiwalay pero kung umalis yung unbelieving spouse, ang sabi sa verse 15, subalit kung humiwalay ang hindi mananampalataya, ang sabi diyan, ay hayaan siyang humiwalay. Kung umalis siya, hayaan siya. Ang kapatid na lalaki o kapatid na babae ay hindi nagagapos sa mga ganitong kalagayan, sapagkat tayo ay tinawag ng Diyos sa kapayapaan. Kung gusto niyo makipaghiwalay, ang sabi diyan, hayaan. Verse 16, asawang babae, paano mo malalaman kung mailigtas mo ang iyong asawa? Asawang lalaki, paano mo malalaman kung mailigtas mo ang iyong asawa? So ang sabi diyan, kung umalis yung unbelieving spouse, hayaan siyang umalis. Sapagkat hindi alipin ang believer sa ganong sitwasyon. Hindi na obligadong pilitin ang Kristiyano. Sapagkat, ang sabi diyan, tayo po ay tinawag sa kapayapaan. Ang kapayapaan ay mas mahalaga kaysa sa pilitang pagsasama. Diba? Hindi sila magkasundo. Kaysa naman pilitin mong magstay siya, pero nagdurusa ka naman, at gusto niyong umalis, pinipigilan mo lang, ang sabi diyan, hayaan siyang umalis. Kasi, ang sabi diyan, mas mahalaga na maging mapayapa ang buhay natin. Sabi diyan, sa verse 15, sapagkat tayo ay tinawag ng Diyos sa kapayapaan. So, kung umalis siya, sige, let it go. Wakas ng argument, tinawag tayo ng Diyos sa kapayapaan. So, pagdating po sa pagan marriages, ang concern ng mga bagong Kristiyanong asawa ay maruming relasyon ba ito? Kasi nga, believer ako, tapos yung asawa ko, hindi believer. Nahisira ba yung kabanalan ko? Ito yung mga question nila. Kaya sagot ni Pablo, dito, hindi ikaw ang ginagawang marumi. Ikaw ang instrumento ng Diyos upang maging banal ang tahanan. Kasi naisip nila, unbeliever yung kanilang wife o husband. Parang hindi ako banal. Sabi ng Diyos, ikaw yung instrumento sa kabanalan sa iyong bahay upang maging banal ang iyong tahanan. So ipinapakita ito sa atin mga kapatid, ang presensya ng isang mananampalatayang asawa sa tahanan ay presensya ni Kristo mismo. Naging instrumento ng liwanag, biyaya at kapayapaan sa buong pamilya. Ang presensya ng isang mananampalataya. Kaya, ang Kristiyano ay tinatawag na maging ilaw sa pamilya. Diba? Ang Kristiyano, maging light tayo. Hindi lang sa world, unang-una sa ating family. Ngunit, dapat nating tandaan, tayo ay instrumento lamang. Ang Diyos ang nagliligtas. Hindi natin kontrolado ang puso ng tao. Kaya dapat tayong magtiwala sa Diyos. Gusto natin maligtas, etong kasama natin sa bahay, kaya yung unbelieving husband, minsan nadidismaya ka, tagal ko lang sinisharean, pinapakita ko ng lahat para magbago siya, para madala siya sa Panginoon, pero bakit hindi pa rin? Tandaan natin, instrumento ka lang. Instrumento tayo. Ang Diyos po ang nagbabago ng puso. Kaya dapat nating ipagkatiwala sa Diyos, dapat nating ipanalangin. Sabi po ng 1 Peter chapter 3, verse 1 and 2, gayon din kayong mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa upang kung may ilan na hindi sumusunod sa salita, ay mahikayat sila ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kanilang asawa. So, ang sabi diyan, mga babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa. Kung hindi man sila madala sa salita mo, na hinihikayat na
sumama sa church, o kaya sharean mo tungkol kay Kristo, kung hindi mo madala sila sa ganon, sa sharing, ang sabi diyan, sa pamamagitan na walang salita, sa pamamagitan ng halimbawa mo sa buhay na ipinapakita mo sa Kanya, ang sabi diyan, ay siya ay mahikayat sa ipinapakita mong pangugali. Matthew 5:14 to 16, let your light shine before men. Pagliwanagan natin ang ating mga ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Kaya tayo bilang mga Kristiyano, dapat tayong nagliliwanag. Saan man tayo, hindi lang sa pamilya, sa trabaho, sa eskwelahan, saan man tayo naroroon. Naalala ko yung interview nung kinikwento ng CEO namin sa Bible study na dahil bago pala siyang Kristiyano siya at in-interview siya sa Entel kasi gusto niya magtrabaho. Sabi niya ang interview sa kanya, nalaman ng nag-i-interview na Kristiyano siya. Anong gagawin niya? Paano yan? Pag Sunday, may trabaho. Diba? May trabaho. Kaya, siyempre, dahil gusto mo makakuha ng trabaho, anong gagawin mo? Magsisinungaling ka ba? O makipag-compromise ka ba? Kristiyano ka. Sunday, may pasok. Pero, bigyan siya ng biyaya ng Panginoon para sagutin na ang pagiging Kristiyano ay hindi lang tuwing Sunday. Ang pagiging Kristiyano ay hindi lang na tayo uma-attend pag Sunday, Kristiyano na tayo. Ang pagiging Kristiyano ay buong buhay natin. Saan ka man naroroon, sa trabaho, sa iglesia, lahat ng araw, 24/7, tayo Kristiyano. Hindi lang tayo Kristiyano tuwing Sunday, 24/7 tayo Kristiyano. Yung sinagot niya, pwede mo ako umattend sa hapon. Kung pang umaga ang trabaho, pwede akong umattend sa umaga kung panghapon ang trabaho, pwede akong umattend maghapon kung panggabi. So, nakita natin na ang pagiging Kristiyano ay hindi lang na umattend ka ng church. Kahit hindi ka umattend ng church, ang pagiging Kristiyano ay buong buhay natin, 24/7, saan man tayo naroroon. Kaya sangsay po sa verse Romans 12:18, kung maaari, hanggat makakaya ninyo, makipagpayapa kayo sa lahat ng tao. Diba? Hanggat maaari inyong makakaya. Romans 12:18, makipagpayapa tayo sa lahat ng mga tao. Naunahan lang tayo dun sa, nasingitan lang tayo, umaalma na agad tayo. Gusto natin, nag-road rage agad tayo. Yung sabi, hanggat maaari, makipagpayapaan tayo. Maging kalmado tayo para hindi mag-escalate yung galit sa bahay, di ba? Konting nagagalit agad tayo. Makita po natin ang presensya ng Kristiyano sa tahanan ay naging daluyan ng kabanalan at kapayapaan. Kaya minsan, yung mga anak natin ay ayaw magstay sa bahay kasi nga naririndi sa bibig ng nasa loob ng bahay, walang kapayapaan. Imbis na tayo maging daluyan ng kabanalan at kapayapaan, tayo pa ang nag-push sa kanila na lumabas ng bahay at maging komportable sa kanilang mga barkada. Imbis na tayo dapat, ang tahanan ay maging shield para sa mga bagay sa mundo. Tulad ng isang maliit na kandila sa madilim na kwarto. Hindi nito natatalo ang kadiliman. Di ba? Napakadilim na kwarto, kahit kandilang maliit yan, hindi kayang talunin yan ng kadiliman. Laging nagliliwanag yan. Ganyan ang mananampalataya sa isang unbelieving home. Ang liwanag, ang iyong liwanag ay hindi pwedeng hindi mapapansin. Mapapansin at mapapansin yan ng iyong anak, mapapansin yan ng iyong asawa. Kaya, kung ikaw ay, kung ikaw lang ang believer sa iyong tahanan, yan ang mission mo, na maging liwanag ni Kristo para sa iyong unbelieving wife or unbelieving husband. Keep praying
keep serving, keep loving, keep shining. Yan po ang nais ng Diyos sa atin. Kapayapaan ang tawag ng Diyos sa iyo, hindi guilt, hindi rin condemnation. Kaya sa mga karanas ng rejection ng kanilang pananampalataya, sa kanilang unbelieving spouse, patuloy na magmahal, patuloy na mamuhay sa kabanalan at magtiwala sa kapayapaan ni Kristo. Pangatlo, paano natin maipakita ang katapatan kay Kristo sa iba't ibang sitwasyon ng buhay, sa sitwasyon ng marriage, sitwasyon ng mixed marriages. Pangatlo, whatever life situation na ikaw ay tinawag. Diyan po sa verse 17, verse 20 and 24, ang sabi diyan, hayaang ang bawat isa ay mamuhay ayon sa itinilaga ng Panginoon sa kanya at ayon sa pagkatawag sa kanya ng Diyos. Ito ang inutos ko sa lahat ng mga iglesia. Verse 20, ang bawat isa ay hayaang manatili sa kalagayan ng siya ay tawagin. Verse 24, kaya mga kapatid, hayaang ang bawat isa ay manatili sa kalagayan ng siya ay tawagin ng Diyos. So ipinapakita rito 3 beses na inuulit ni Pablo ang prinsipyong ito. Ibig sabihin ito ang sentro ng section na ito. Hayaang manatili sa kalagayan kung saan ka tinawag ng Panginoon. Bakit? Dahil ang panawagan ni Kristo ay hindi nakatali sa tinatawag na external circumstances. Hindi nakatali sa external situation ng buhay mo. Anong sitwasyon ng buhay sa kanilang panahon? In being circumcised or uncircumcised. Verse 18. Ang sabi sa verse 18, mayroon bang sinuman nang siya'y tawagin ay tuli na? Huwag niyang alisin ang mga tanda ng pagtutuli. Mayroon bang sinuman nang siya'y tawagin ay di tuli? Huwag siyang magpatuli. So ito ay pag sinabing pagtutuli sa English ay circumcised or uncircumcised na tinatawag dyan. Paano kung ano ba yung circumcision? Sa lumang tipan, ang pagtutuli, ang circumcision ay tanda ng tipan ng Diyos kay Abraham at sa Israel. Mababasa natin sa Genesis chapter 17, verse 10 to 11. Ito ang simbolo ng pagiging kabilang sa bayan ng Diyos. Kaya pagdating po sa panahon ng bagong tipan, ang pagtutuli ay tanda ng pagiging kabilang sa tipan ng Diyos ng mga Hudyo. Ngunit sinasabi ni Pablo, hindi na mahalaga kung tuli ka o hindi ang isang tao. Ang mahalaga ay pagtawag ng Diyos sa pamumuhay sa pananampalataya. Kasi nga, ipinagmamalaki nila na pag sila ay circumcised, kabilang sila sa lahi ng Israel o ng mga Hudyo. At kung hindi ka naman circumcised, wala kang Diyos. Pero ipinakita dito sa atin sa Galatians na wala nang Hudyo at mga Hintil pagdating kay Kristo. Pantay-pantay na, hindi na kailangang sumunod sa batas ng mga Hudyo, kundi pananampalataya kay Jesus. The just shall live by faith. Kaya sabi ni Pablo, kung ikaw ay circumcised, ay huwag alisin yung tanda ng pagiging circumcised mo. Kung ikaw naman ay hindi pala circumcised, ay manatili kang uncircumcised. Kasi ang mahalaga ay pananampalataya kay Kristo. Verse 19, ang pagtutuli ay walang kabuluhan at ang di pagtutuli ay walang kabuluhan, kundi ang pagtupad sa mga utos ng Diyos. So sinabi ni Pablo, ang pagtutuli ay walang kabuluhan at ang di pagtutuli ay walang kabuluhan. Ang mahalaga ay pagtupad sa utos ng Diyos. Sapagkat ang tunay na sukatan ng pananampalataya ay sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos at hindi sa panlabas na ritual o tanda. Kasi nga, naging Hudyo sila, kanilang ipinagmamalaki kasi meron silang tanda. Sumusunod sila sa ritual. Pero sabi ni Pablo, hindi na ritual ang batayan ng pagiging Kristiyano, kundi pagsunod sa kalooban ng Diyos. At ano yung kalooban ng Diyos? Pananampalataya kay Jesus.
Sa Galatia 5:6, ang sabi diyan, sapagkat kay Kristo Jesus, ang pagtutuli o di pagtutuli ay walang kabuluhan. Ang mahalaga ay pananampalatayang gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Kaya sabi sa verse 20, ang bawat isa ay hayaang manatili sa kalagayan ng siya ay tawagin. Kung ikaw ay circumcised o kaya ikaw ay hindi circumcised, verse 20, hayaang manatili sa kalagayan. Kung anong kalagayan ka, kung anong kalagayan mo na kung saan ikaw ay tinawag ng Panginoon. Kung tinawag ka ng Diyos, kung tinawag ka ng Diyos, ano man ang posisyon mo sa buhay, estado sa buhay, o ano man yung posisyon mo sa trabaho, kung tinawag ka ng Diyos sa ganong sitwasyon, ay manatili ka sa ganong sitwasyon. Ang mahalaga ay pananampalataya kay Jesus. So, isa pang question, circumcised at uncircumcised. Pangalawa ay yung being slave, yung pagiging alipin. Verse 21, ikaw ba ay alipin ang ikaw ay tawagin? Huwag kang mag-alala. Subalit kung magawa mong maging malaya, samantalahin mo ang pagkakataon. Sapagkat ang tinawag sa Panginoon ng siya'y alipin ay malaya sa Panginoon. Gayon din, ang tinawag ng siya'y malaya ay alipin ni Kristo. Kaya yung kanilang tanong, dahil sinabi ni Pablo na samantalahin kung ikaw ay alipin at may pagkakataon na maging malaya ka, samantalahin mo yung pagkakataon. Parang iniisip nila, hindi yata ako banal. Dahil alipin ako, hindi yata nagiging banal sa Panginoon, kaya tatakas na lang kaya ako. Pero ang sabi ni Pablo kasi, manatili ka sa kalagayang iyan kung ikaw ay alipin. Sapagkat, sa kanilang panahon, hindi tulad sa ating panahon ngayon, kung saan minsan ay sa modern world kasi, yung pagiging alipin ay pwedeng kang lumaya. Pero sa kanilang panahon, pag alipin ka, wala kang karapatan sa buhay mo. Hanggat hindi ka pinalalaya ng iyong amo, anuman ang gawin sa'yo, i-abuse ka man niya, sa kanilang panahon, ay wala kang magagawa. Kasi nga, alipin ka, binayaran ka ng iyong amo. Kaya, bilang alipin, wala silang kontrol sa kanilang sitwasyon. Ito po yung kalagayan ng Korinto. Pero, maaaring may mga alipin na naging pastor, maaaring may mga alipin na naging leader ng early church. Kaya sa ganitong konteksto, sinasabi ni Pablo, ang status mo sa lipunan ay hindi hadlang sa pagsunod kay Kristo. Kaya every life situation is not a hindrance in following Christ. Israelita ka man o hintil, alipin ka man o malaya, mayaman ka man o mahirap, hindi kailanman naging hadlang ang kalagayan mo sa buhay, yung status mo sa buhay sa pagsunod kay Kristo. Minsan may katwiran tayo, mahirap lang kami kaya ayokong sumunod kay Kristo. Marami pa akong, wala kaming ganito, kaya hindi mo na ako susunod kay Kristo. Pag mayaman naman, ang dami kong pera, wala akong panahon kay Kristo. Pero ang sabi kasi dyan, mahirap ka man o mayaman, anuman yung kalagayan mo na tinawag ka ng Panginoon, hayaan mo na maging mayaman ka, hayaan mo na maging mahirap ka. Kasi parehas may layunin ang Diyos. Ang punto, ang panlabas na kalagayan, ang pagiging di tuli o tuli, ang alipin o malaya, ay hindi nakaka-apekto sa ating spiritual na identity kay Kristo. Ano man yung status natin sa buhay, hindi yan nakaka-apekto ng ating pagiging Kristiyano o ng ating identity kay Christ. Sapagkat ang tunay na kalayaan ay hindi panlabas, kundi panloob na kalayaan. Mula sa kasalanan at kalayaan na maglingkod kay Kristo. Kaya sabi ni Pablo, kung alipin ka man sa status, sa lipunan, ikaw ay alipin, yung sabi diyan, malaya ka na maglingkod kay Kristo. At kung ikaw naman ay malaya sa status ng lipunan, alipin ka na maglingkod kay Kristo. Parang kabaliktaran. Para maipakita sa atin
Ano man yung kalagayan natin sa buhay, alipin ka man o malaya ka nung tinawag ni Kristo, tayo po'y may kalayaan na maglingkod sa ating tunay na Panginoon. Walang iba kundi si Jesus, hindi ang tao. Ang alipin na kay Kristo ay tunay na malaya, at ang malaya na kay Kristo ay alipin niya. Ipinapakita nito na ang ating halaga ay hindi nakabatay sa status, kundi sa relasyon natin kay Kristo. Verse 23, ang sabi sa verse 23, kayo'y binili sa halaga, huwag kayong maging mga alipin ng mga tao. Ang sabi niyan, tayo po'y binili. Ikaw ay binili ni Kristo. Siya ang iyong identity. Ang sabi po ng 1 Corinthians 6:20, sapagkat kayo'y binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Binili tayo ng halaga. Napakamahal ng halaga. It cost ng buhay ng ating Panginoong Yesus. Kaya sabi yan, luwalhatiin natin ang Diyos ng ating mga katawan. Kaya yung pinakamahalagang identity natin ay hindi yung mayaman ka, mahirap ka, o ano yung status mo sa lipunan. Ang pinakamahalagang identity natin, ikaw, tayo ay binili ng halaga. Binili ng dugo ni Kristo. At kapag tayo binili ng halaga, tayo ay pag-aari ni Kristo. Kaya hindi mo kailangan ng bagong kondisyon para maging banal. Kailangan mo si Kristo sa kondisyon mong kung nasaan ka. So, hindi natin kailangan, mahirap ka, kailangan ko munang maging mayaman. O kaya, kailangan ko munang maging, mula doon sa kahirapan ay maging middle status ng buhay. Hindi mo kailangan gawin yon. Kundi para maging banal ka. Dahil, ang kailangan mo ay si Kristo sa kondisyon mo kung ano ka ngayon. Kung ikaw ay empleyado, kung ikaw ay estudyante, kung ikaw ay magulang o anak, ano man ang kalagayan mo sa buhay, doon ka tinawag ng Diyos na maging tapat. Hindi mo kailangang maging magulang para maging tapat ka sa Panginoon. Hindi mo kailangan na hiwalayan ng asawa mo para maging tapat ka sa Panginoon. Yung sabi niya, ano man yung kalagayan natin sa buhay, ano man ang status natin, tinawag tayo ng Diyos na maging tapat sa Kanya. Hindi mo kailangang baguhin ang estado mo para maging mahalaga ka sa Diyos. Ang mahalaga ay ang iyong katapatan sa Kanya. Philippians 4:11 hanggang 13. Natuto akong masiyahan sa anumang kalagayan, sabi ni Pablo. Ano ba yung kalagayan niya? Siya ay nakabilanggo? Ano ba yung karanasan niya? Talagang grabe yung kanyang karanasan sa pagmimisyon. Kaya sabi niya, natuto akong masiyahan sa anumang kalagayan, sa kahirapan, sa kasaganaan, sa meron, sa wala. Lahat ng bagay ay aking magagawa sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa atin. Sabi nga nami-misinterpret natin itong verse 13 na kung saan lahat ng bagay ay kaya kong gawin dahil si Kristo ang nagpapalakas sa akin. Pagbubuhat ng barbell, anong mga bagay na papalakas. Anong kondisyon dito na sinabi ni Pablo? Sa kalagayan ng buhay na kung saan sa kanyang pagmimisyon, naranasan niya ang mawalan, naranasan niyang mabusog, naranasan niya ang hirap. Pero sabi niya, kontento pa rin siya. Natutunan niyang masiyahan sa atin. Di ba? Minsan wala lang tayong makain sa kalahating araw, hindi na tayo nasisiyahan, hindi na tayo nakakontento. Naghaharap agad tayo, nag-crave agad tayo ng mga hindi natin kayang bilhin. Sabi diyan, matuto tayong masiyahan. Galatia 3:28, wala nang Hudyo o Grego, alipin o malaya, lalaki o babae, sapagkat kayong lahat ay isa kay Kristo Jesus. Pagdating po sa status natin, sa ating pagiging Kristiyano, wala nang Hudyo o Hintil, wala nang superior na lahi. Lahat ay pantay-pantay pagdating kay Kristo. Wala nang babae at lalaki, alipin o malaya, lahat ay pantay-pantay. Tayo po'y iisa kay Kristo. Kahit sa iglesia, wala pong tinatawag na discrimination kung lalaki ka o babae, o malakas ka o mahina ka, mayaman ka o mahirap ka. Pagdating sa kaligtasan, lahat po tayo
ay pantay-pantay. Maging pastor, maging deacon o ordinaryong miyembro, lahat po tayo ay pantay-pantay pagdating sa harapan ng Diyos. Wala pong superior sa atin. Ay, si pastor, ano yan? Pastor na kasi siya kaya mas mataas yan. Wala pong ganoon pagdating sa Christianity, pagiging Kristiyano natin. Pagdating sa kaligtasan, lahat tayo ay pantay-pantay. Nga lang, may kanya-kanya tayong mga role. Elder, deacon, Sunday school teacher, o kaya ordinaryong miyembro, pare-parehas lang yan, mga kapatid. Wala pong superior sa atin dahil pastor ako, kaya superior ako, kaya deacon siya, superior siya. Wala pong ganon. Lahat tayo ay pantay-pantay. Meron lang tayong binigyan ng role na dapat nating gawin. Na dapat nating maging faithful tayo sa role na ibinigay sa atin. Kaya parehas lang yung role ng pastor at ng ordinaryong miyembro. Dapat gawin natin ng may katapatan, ano man yung role natin. Kung simpleng tagahugas ng plato, ikumpara mo sa pastor na nagpipreach, parehas lang yan pagdating sa harapan ng Diyos. Kasi ang tinitingnan ng Diyos, hindi yung ginagawa natin. Ang tinitingnan ng Diyos, yung puso natin, yung katapatan natin. Kaya wag niyong isipin na mas superior si pastor, mas superior si deacon kasi marami siyang ginagawa. Hindi po. Pare-parehas lang tayo. Sa kingdom of God, nga lang, ang mga pastor ay binigyan ng malaking role na dapat gawin ng may katapatan. Kaya pare-parehas lang, mga kapatid. Ang kaligtasan ay hindi nagbabago dahil sa kalagayan. Ang kalagayan mo ang dapat mabago dahil sa kaligtasan mo. So nakita natin, ang kaligtasan natin ay hindi nagbabago ng ating kalagayan sa buhay. Ano man yung status natin, ano man yung sitwasyon natin, kapag ikaw ay naligtas, hindi yan mababago yung buhay mo. Pero, kung ikaw ay ligtas, mababago ang kalagayan mo. Dahil sa kaligtasang meron ka. Diba? Kung dati, ikaw ay mahirap dahil naligtas ka, mababago ngayon yung status mo. Kung dati pala reklamo ka, ngayon naligtas ka na, natuto ka ng maging kontento sa Panginoon. Natuto ka ng sumunod sa Panginoon. Kung dati mayaman ka, konting hindi makapagtiis. Talagang, bayan, tagal-tagal. Nagnanag agad tayo. Pero naging Kristiyano ka, ang status mo hindi na bago sa pagiging mayaman. Pero yung kalagayan mo, yung puso mo na bago, kaya natuto tayong maging mapagpakumbaba, natuto tayong umintindi sa ating kapwa, natuto tayong ipairal ang pag-ibig. Tulad po ng isang palayok sa kamay na magpapalayok. Hindi ang palayok ang pumipili ng anyo. Ang magpapalayok ang nagdidikta ng hugis at gamit ng putik. Paano siya iuhulma? Hindi ang putik ang pipili ng kanyang posisyon. Ang layunin ng potter ang nagbibigay ng kahulugan. Hindi kung ano yung gusto ng palayok, kundi nakadepende siya kung ano yung gusto ng potter. Ang potter, ang magpapalayok ang gumagawa at nagbibigay ng halaga sa kanya. Ganoon ka kay Kristo. May layunin ng Diyos sa bawat pinagdadaanan natin sa buhay. Tulad ng isang potter, di ba? Nasa kanya ang lahat ng kapangyarihan, paano nyo gagawin? Malaki, maliit, maganda, maliit, o hindi maganda. Depende yon sa potter. Ganun din pagdating sa Diyos. Kaya pagdating sa trabaho, maging tapat tayo kahit mahirap. Pagdating sa pamilya, maging ilaw kahit may tension, kahit may hindi pagkakaunawaan sa pamilya, maging ilaw sa ating buhay. Gamitin ang bawat pagkakataon para kay Kristo. Ano man yung kalagayan natin sa buhay. Huwag mong isipin na mas magiging banal ka kung iba ang trabaho mo. Huwag mong isipin na magiging banal ka kung iba yung sitwasyon mo sa buhay. Huwag mong isipin na magiging banal ka kung may iba yung estado mo sa buhay. Sapagkat ang tunay na kabanalan ay bunga ng presensya ni Kristo sa buhay natin. Hindi yung pagbabago ng ating environment. Nagiging banal tayo dahil sa presensya ng Diyos o
presensya ni Kristo sa buhay natin. Kaya sa ating pagkatapos, ikaw ay tinawag ni Kristo. Ikaw ay binili ng dugo ni Kristo. Ikaw ay iniingatan ni Kristo. At ikaw ay kanyang inilagay sa isang kalagayan na kung saan maipapakita mo ang biyaya ng Kristo. Kaya hindi aksidente ang iyong marriage situation, ang iyong work situation, ang iyong family situation, maging ang iyong social situation. Hindi aksidente ang sitwasyon mo. Kundi ito ay tawag. Ito ay assignment ng Diyos sa iyo. Ito ay providence ni Kristo sa iyo. Ito ang pagkakataon upang ipakita si Kristo. Kaya sa gitna po ng pagod, hirap at mga tanong natin sa buhay, lumapit tayo kay Kristo. Siya ang tumatawag sa atin, siya ay nagbibigay sa atin ng lakas, siya yung ating pag-asa sa buhay natin. Kaya kung ikaw ay naguguluhan, nasasaktan, napapagod, at nagtataka saan patutungo ang buhay ko ngayon, hindi mo kailangang baguhin. Ito yung tandaan natin. Hindi mo kailangang baguhin ang iyong sitwasyon upang sundin si Kristo. Kundi kailangan mong sundin si Kristo sa sitwasyon na kung saan mayroon ka. Kaya tulad po ng isang magasaka na nagtanim ng puno sa kanyang bakuran, araw-araw na kanyang pagdaan, iniisip niya, sana kung itinanim ko ito ng sa magandang lupa, baka mabilis lumago itong punong ito. Pero habang tumatagal, napapansin niya na kahit hindi perpekto yung lupa, basta't ito'y nakaugat, ang puno ay nakaugat sa lupa at patuloy na dinidiligan, ito ay lumalago at namumunga. Ganyan ang ating buhay. Minsan, iniisip natin na kung iba lang sana ang aking kalagayan. Sana kung mayroon akong magandang trabaho. Sana kung mayroon akong maayos na pamilya. Sana kung mas mataas ang estado ko sa buhay, maging masaya sana ako. Ngunit ang totoo, ang mahalaga ay hindi kung saan tayo nakatanim, kundi kung sino ang ating ugat. Kung tayo ay nakaugat kay Kristo, kahit saan tayo ilagay ng Diyos, tayo lalago at mamumunga. Kaya tandaan natin, sa ang mensahe na ito ni Pablo, maging tapat tayo sa Diyos, anuman yung ating kalagayan sa buhay. Manalangin tayo. Aming Diyos, salamat po sa inyo pong mga salita na patuloy po na kayo po ay nagtuturo sa amin. Tunay po na napakahaba ng taon kung aming iisipin. Ngunit sa gitna po ng mga alalahanin namin sa buhay, sa gitna po ng iba't ibang sitwasyon namin sa buhay, tunay po na kami, Panginoon, iyong tinatawagan na maging tapat sa aming kalagayan, maging tapat sa pagsunod sa inyo, upang sa ganon kayo pong maparangalan, kayo pong maitaas sa buhay namin. Kaya salamat po aming Diyos sa inyong paalala sa amin sa umagang ito. Ito pong aming panalangin sa ngalan po ni Jesus. Amen.